Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Basitat kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Oo. So, laki ng pinayat niya. So, kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Ma'am, meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa ko. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witch hunt pala? Witchcraft? Sorry. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Mo gina tinuod yun na kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am. It's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ko niya. Abot na gid sila sa witchcraft sa ilaha kuan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala po ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding
member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod doon, kung nakikita ninyo, ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para kumbaga mabigyan ng semblance ko, no, ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment puno. At nakita ninyo, doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. So, hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na daw yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Thank you, VP. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe for this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? Out of the country. Hindi. Oo. Kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede po kasi. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro political lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work.
Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, no, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yon pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digo, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way, medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na mabilis sa pagpapayat niya. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, no? Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung niya, nakasanayan. Yung mga pagkaing Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya ngayon. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin ng July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So nabanggit kasi yon sa kanya. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na sa kanya, nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Ma'am, mas maaga. Mantakin ninyo ha, yan ang TV station ng Iglesia ni Cristo. Pero siya po ay pinalayas ng PCO sa Malacanang Press Corps. At syempre, ang dahilan dyan, napakadami niyang mga tanong na hindi masagot ni Auntie Claire. At dahil sa hindi masagot ng mga tanong, talagang minabuti na siguro ni Auntie Claire, busit na siya, palayasin nga yung Eden Santos na yan sa Malacanang. Alam niyo yung pagpapalayas kay Eden Santos, yan ay pagpapakita na hindi naintindihan ni Auntie Claire at ng PCO kung ano talaga ang papel ng media. Alam niyo po ang media, kaya tinatawag yan ng Fourth Estate, sila po talaga ay tagabantay ng gobyerno.
hindi po yan naghahaliluya sa mga the powers that be, bagamat marami talagang bayaran din sa mainstream media na yan ang gawain. Kaya nga po nauuso yung bayaran sa media para imbis na gawin ang trabaho ng media na punahin kapag mali ang mga taong gobyerno, sila ay pupuri lang ng pupuri. At alam naman natin na itong administrasyon ng Marcos Jr., dahil nga po siya ay dugong Marcos, ang gusto nila sa media ay hallelujah at hosana lang sa Marcos regime. Kung naalala nyo ng panahon ng Marcelo sa ama niya, talagang ang media naman talaga ay hallelujah lang ng hallelujah. Wala talagang kahit sinong kumukontra. Baga meron din, no, naalala ko yung mga pangalang Arlene Babs, no, si Nines Cacho Olivares, no, at saka yung tinatawag natin Mosquito Press, no. Nandyan sila Jake, no, sila, ano bang pangalan ni Jake, yung nagsimula ng Malaya. Tapos yung Mosquito Press, yan yung pinagpapasapasahang mga periodiko kasi nga yan yung mga alternatibong media na hindi mainstream. Lahat kasi ng mainstream media ng mga panahon na yon, kasama ng TV, ang radio at ang mga periodiko ay hawak ng gobyerno, kundi man kaalyado ng gobyerno. Kaya ang media, imbis na bantayan ng gobyerno, naging mouthpiece lamang ng gobyerno. No? So wala halos pumupula. Kung hindi nagkaroon ng Mosquito Press, ay hindi pa magkakaroon ng kontra na media sa gobyerno ni Marcos Jr. So hindi po ako nagtataka na pinaalis nila si Eden kasi ayaw nila yung mga tanong na hindi maisagot. Ang totoo niyan, kaya walang sagot, wala talagang sagot. Bakit? Walang sagot yung presidente. Walang plataforma yung presidente. Walang direksyon yung presidente. Natural, kapag ikay may tinanong tungkol sa pulisiya at sa direksyon ng bayan, ano isasagot ng spokes? Kung wala naman talagang direksyon at wala naman talagang pulisiya. So, in fairness, hindi naman kasalanan ni Anticler yan. Kasi ang spokesperson is only as good as the principal. Kung wala naman talagang ginagawa ang principal, anong sasabihin ng spokes? Pero sa tingin ko nga, ang nagiging papel ngayon ni Anticler, dahil wala namang programa itong gobyernong ito, kundi siraan ang oposisyon at maghanda para sa 2028 at Marcos Forever, talagang ang tanging papel lang niya ay warakin ng oposisyon. Kaya nga, kung titignan niyo mga press briefing ni Anticler, walang report tungkol sa achievement ng gobyerno. Puro lang paninira sa mga kalaban sa politika at kasama na nga ako doon. No? Sabi ko nga, ano ba naman yan? Ako'y asylum seeker sa Netherlands. Ilang beses na ako nabanggit sa Malacanang press corps. Hindi naman dapat, no? Dahil ako naman hindi na importanteng tao. Bakit pa ako pinaggugugulan ng panahon? Wala naman ako. Ordinaryong asylum seeker lang naman ako. No? Pati ako, pinag-iinitan pa ng spokesperson ng palasyo, patunay talaga na talagang siguro wala naman silang balitang maibibigay sa taong bayan kung ano talagang nagagawa ng gobyerno para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. So, ulitin ko po ha, Anticler, J. Ruiz, hindi trabaho ng media na purihin ng gobyerno. Kaya naturingang Fourth Estate yan, sila yung magbibigay ng kontra ng mga posisyon nang sa ganon, maging balanse naman ang tingin ng taong bayan sa gawain ng gobyerno. Kasi kung wala namang magbabantay sa gobyerno, anong mangyayari? Talaga magmamalabi sa mga taong gobyerno. At yan nga po yung nangyayari kapag sinusupil ang media. Now, napaka-importante po talaga nitong malayang pamamahayag kasi alam naman natin na kapag ang mga individual na opinion ay pinagsama-sama, yan yung tinatawag na public opinion na napakalakas talaga magbatikos sa mga nagmamalabis na tao sa gobyerno. Pero syempre, bago magkaroon ng opinion ng taong bayan, importante na makaroon sila ng access doon sa mga datos. No? Datos, at pwede lang yan makuha yung mga datos na yan kung meron tayong malayang merkadong idea. Kaya nga itong reaksyon na palayasin ng isang reporter na hindi nasasagot ang mga tanong, yan po ay nakakasira sa demokrasya. Dahil yung mga tanong naman ni Eden, hindi naman po yan pang PhD. Ordinaryong mamamayan lang yan. Ano ba yung mga naalala kong mga tanong ni Eden? Yung fake news, kung wala pa palang nabe-verify na source ng fake news, hindi ba pati ang spokesperson po pwedeng maging source ng fake news? Totoo naman. Kasi ang daming fake news naman talaga kinakalat ni Anticler. Ano ba yung mga tanong niya? No? Well, tinatanong lang niya, nasan ba yung, ano ba yun? Yung bahay, silungan ba yun or something? Saan yung mga address na yan? Kasi pinagyayabang na merong 600 plus bahay, silungan. Di saan? Nang makita natin kung merong ganyang mga proyekto nga. No? Alam mo ko, nanggaling ako dyan, Anticler. At swerte ka. Ang Malacanang press corps, wala ng Pierre Nada. Wala ng Joseph Morong. Yun ang pinakamatitinik magtanong. Alam mo si Eden, ang tanong lang yan, tanong ng mga ordinaryong mamamayan. Nothing profound.
So, sagutin lang yan on the basis of common sense. Pero yung mga Pia Ranada at mga Joseph Morong, talaga namang lalo na sa Pia Ranada, magtatanong yan para ipitin ka talaga. Alam mo, i-relate ko sa inyo yung karanasan ko kay Pia. Si Pia actually, marami mga taga-Malacanang na napikon. At dumating nga yung punto na dahil siya ay nakipagdebate kay Presidente Duterte no minsan at naobserbahan ng marami na ang kanyang asta ay medyo bastos na dahil Presidente naman yung kadebate niya, pinaalis siya ng Malacanang. Ang ginawa ko noon, sinundo ko siya. Sinundo ko siya. Bakit? Kasi ang sabi ko, well, ako naman ang presidential spokesperson, siguro naman may kaya ko para mag-determine kung sinong papasok at hindi papasok sa aking Malacanang press briefing room, no? At ang sabi ko nga, well, mahihirap ang mga tanong ni Pia Ranada, pero mabobobo naman ako kung wala yung mga tanong na nanggagaling sa isang Pia Ranada. Tanungin niyo si Pia, sinundo ko siya. At ako magpapapasok sa kanya. No? Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Pero lumabas talaga ako para hanapin nasan si Pia Ranada. Yung pala, ang hindi nagpapapasok, yung isang USEC in charge of Malacanang grounds. Sabi ko, bahala kayo. Basta ako, ang aking press briefing room, I will determine kung sinong papasok at sinong hindi papasok. No? Mabobobo ka kasi kung puro hallelujah lang ang tanong ng mga Malacanang press corps. Alam niyo yung Malacanang press corps dahil Malacanang nga is the most powerful, no? The president is the most powerful public official. Yan ay creme a la creme. Lahat ng mga pinakamagagaling na reporter diyan ina-assign sa Malacanang. Obvious naman dahil ang kino-cover mo presidente ang pinaka-influential at pinakamalakas, no? Makapangyarihan na opisyal ng gobyerno. So, tama lang na bilang isang spokesperson, humanda ka sa mga tanong na mahirap talagang sagutin. Pero ang pagkakaiba namin, ang kasagutan sa mga mahihirap na tanong, binibigay din ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi abogado. So lahat ng ginagawa niya within the legal framework. So ako, hindi ako magkakamali sa aking sagot if I stick it out with the legal framework kasi alam ko naman na ang presidente hindi naman lumalampas sa legal framework. So, ang problema mo, Ante Claire, yung iyong presidente, hindi ko alam kung anong framework ang ginagamit. At saka hindi ko alam kung anong messaging ang ginagawa niyo sa PCO. Ang messaging niyo kasi minsan na palengke, minsan ano ba huling pinuntahan niya, mga doon sa fishport ng Jensen. Hindi ko maintindihan ano yung messaging na yan. Yung mga fishport na yan, proyekto na yan ng mga ibang administrasyon eh. So hindi mo na po pwedeng ipagyabang yan na ikaw ang nagsimula niya mga proyekto na yan. No? Tapos yung mga palengke, lalo lang mabubusit ang taong bayan kasi nga ang problema, pupunta ka sa palengke pero walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi lang dahil sa inflation, kung hindi talagang pangit ang ating productivity ng ating agricultural sector. At wala namang ibang pwedeng sisihin dyan dahil 2 o 3 taon sa Agriculture Department, ang nakaupo ay si Presidente mismo. So kung tayo may problema pagdating sa productivity ng sektor ng agrikultura, isisi natin kay Marcos Jr. at sa walang iba dahil siya mismo upumpo bilang isang kalihim. Sa totoo lang, ng mga panahon na siyang umupong kalihim, ang sabi ko nga, mabuti yan kasi siya na pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan. Kapag merong kinakailangan ng sektor ng agrikultura, di action agad dahil presidente ang kalihim ng departamento. Pero wala pong nangyaring reforma sa sektor ng agrikultura. Inaasahan ko talaga na madodoble yung ating mga irigasyon, no? Dahil 50% pa lang ang ating mga kabukiran na merong patubig. Wala naman nangyari, no? Parang walang mga bagong irigasyon na nagsisimula. Yun nga, pinagyayabang niya na gagamitin natin yung tubig baha. Well, ang solution po dyan, hindi yung pangako lang na gagamitin ng tubig baha. Tuloy ang mga tao, ino-okra yung kanyang sinasabi kasi hindi nila maintindihan kung paano mo iipunin yung tubig baha at gagamitin for later on. No?